Send the light, the blessed gospel light. At sa ating pong pambungad na quotation sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi po sa atin, Christians who are living and caring for the needs of others are reaching people for God's kingdom. By being sensitive to their temporal needs, we open the door to the opportunity to cater to their spiritual needs. Then our influence will be like the stars that lights its way through the darkness. Opo mga kapatid, no? Tayo po ay tinutulad bilang mga Kristiyano na nabubuhay tayo, na nagmamalasakit, nagmamahal sa pangangailangan po ng iba. Ano, yan ang pagmamahal natin sa atin naman po mga kapwa upang atin pong maabot sila. Ano? At ibahagi natin sa kanila ang kaharian ng ating Panginoon. Yun po ang mahalaga. Ano po? At bilang sensitibo tayo sa mga pangangailangan ng ating po mga kapwa sa ating kapaligiran, ito po ang magbubukas sa atin upang makapasok tayo at ibahagi natin sa kanila ang higit na pangangailangan nila. Ang pangangailangan nilang espiritual na buhay, na makilala nila ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So be sensitive mga kapatid, ano? Bilang mga kinatawan, representative ng ating Panginoon sa ating kapanahunan, sa lugar na kung saan tayo nabubuhay. Mga kapatid, tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Kami na inyong mga anak na sa kabila po na malalayo po kami sa isa't isa. Inyo pong pinagsama-sama kami sa ganitong oras at programa upang kayo, Panginoon, ay aming pupurihin at pasalamatan sa inyong walang hanggang kabutihan, pagmamahal, pagliligtas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga salita ng buhay na amin pong pag-aaralan na inyo pong inihanda sa amin. Naway buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan at ang gabay ng banal na Espiritu ang ipanabang mo po sa amin. Binisin po kami sa lahat ng aming makasalanan, pagkukulang, patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, maging ito man ay sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, pagpalain din po ang lahat po ng aming po mga taga-subaybay sa umagang ito, 10 na po ng kanila po mga pamilya, at ang lahat ng mga tahanan na kung saan ay napapakinggan ang inyo pong mga salita. Pagpalain mo po ng masagana, O Diyos. Salamat po ng marami, pagpalain din po ang inyong lingkod. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Good morning po mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay Help from the Holy Spirit. Yan, tulong mula sa banal na Espiritu. Anyan po ang ating pong pinakapaksa ngayon at ang ating pong talatang sauloy o ang key text na ginamit po sa atin dito ay masusumpungan natin sa Acts chapter 1 verse 5. Ganito po ang sinasabi sa New International Version. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ganito naman po ang kanya pong pagkasalin sa Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Si Dr. Luke na siyang sumulat po ng aklat ng mga gawa ay nagpatuloy po siya sa kanyang pagsusulat sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga't meron po siyang sulat na Lucas. Yan po ang kanyang akda, may akda, no? Ang kanyang sulat. At nagpatuloy po siya, mga kapatid, sa naging kasaysayan naman at naging karanasan ng mga alagad.
yung mga sinaunang mga nanampalataya sa ating Panginoon, kasama na po ng 12 alagad ng ating Panginoon, at ang nang dumami po ng dumami, at ang naging karanasan ng iglesia, at yung second part ng aklat po ng mga gawa. Ito po ay nakasentro sa naging ministry o naging buhay ni Apostol Pablo. At sa pasimula pa lamang, mga kapatid, ng sulat ni Dr. Lucas, na hindi po niya kinaligtaan na isulat, itala ang naging karanasan ng mga alagad. At ito po ang pangako ng ating Panginoon, nang sabi niya ay huwag muna kayong aalis, huwag muna kayong hahayo sa inyong mga gawain at sa pagbabahagi ng magandang balita, ang ebanghelyo ng kaharian. Kundi bago kayo humayo ay tanggapin nyo muna ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakahalaga po sa kanila, mga kapatid, no, na sila po ay makatanggap ng banal na Espiritu. Mayroon pong 4 na mahalagang punto dito na nakita ko sa ating pong devotional. Subalit bago po natin ibahagi ito sa inyo at sabihin sa inyo, narito po ang mga unang mga pangungusap sa ating pong devotional message. Ang sakripisyo ni Kristo para sa atin ay ganap at lubos. Opo, mga kapatid, yung naging sakripisyo ng ating Panginoon sa pagliligtas niya sa sangkatauhan, ito po ay ganap. No? Perfect ang kanya pong pagkagawa, ang plano at ang katuparan nito, at lubos, ang mga requirements ng o kondisyon ng pagtubos ay nasapatan. Nasapatan po, talagang 100% na nasapatan ang kondisyon o requirements ng pagtubos sa taong nagkasala. Ang gawaing itinungo niya sa lupa ay nagampanan na, no? Yung kanyang mission accomplished. At nabawi niya ang kaharian. Yung pong kiniklaim ni Satanas na sa kanya yung mundo, mga kapatid. Dahil nga po ang tao ay nahulog sa kanyang kapangyarihan at napasunod niya ang tao simula kay Adan. Subalit nang dumating ang ating Panginoon, no, ay nabawi niya, mga kapatid, ang kahariang ito, ang pati na po ang tao. Kaya nga po ay si Satanas naman sa una, on the first part, ay yan po ay nanliling lang naman po yan. Hindi naman talaga kanya ang sanlibutan. Hindi naman kanya ang kahariang ito. Inaangkin lamang, mga kapatid, dahil napasunod nga po niya at nakontrol niya ang tao, ang sangkatauhan. Inagaw niya ito mula kay Satanas. At naging tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya bago iniwan, pagkatapos ng kanya pong misyon sa lupang ito, bago iniwan ang kanyang mga alagad, ay ipinaalaala niya sa kanila ang mga bagay na itinuro, no, sa kanila ng ating Panginoon tungkol dito sa kahariang ito na kanila pong ibabahagi, na kanila pong ipapangaral, at inihayag niya ang hindi niya panukalang magtatag ng kaharian dito po sa lupa. Hindi siya hinirang upang maghari sa kaharian sa lupa sa trono ni David. So malayo po doon sa expectation na inaasahan ng kanyang mga tagasunod, lalong-lalo na ang bansang Hudyo, ang mga Hebreo, na pagdating ng Mesiyas, siya po ang magliligtas
sa kamay ng mga mapang-alipin na mga Romano. Kaya ang sabi niya dito, yung nature, no, yung katangian ng kaharian na itinatag ng ating Panginoon sa kanyang pagparito ay malayong malayo. Kaya nang tanungin siya ng mga alagad, ang ating Panginoon na ito na ba, ang sabi, Panginoon, ito na ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Sapagkat ang Israel, mga kapatid, ang siyang piniling bayan ng Diyos. Ito na ba? No, pagkatapos ng kanyang naganap na at lubos ang pagliligtas. Subalit ang sagot ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kanila, hindi ukol sa inyo na maalaman ang mga oras o mga panahon na itinikda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Iba, mga kapatid, kundi ang sinabi ng ating Panginoon, huwag na ninyong ipagkabalisa ng inyong kaisipan kung ito nga ang panahon na itatayo, no, ang kaharian ng Diyos sa lupang ito. Kundi ang sabi niya, hindi kailangang makita nila ang hinaharap. Liban sa mga pagpapahayag na ipinagkaloob niya sa kanila, ang gawaing nila'y ipahayag ang pabalita ng Ebanghelyo. Yan. Ang mahalaga ay yung iiwan sa kanila ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga kung ating itutuloy ang ating pagbasa at sila'y nagsitanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 1, ang talata po ay 8. Ang sabi niya, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Huwag nyo nang ikabalisa, huwag nyo nang isipin kung ngayon na itatayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang mahalagang gawin ninyo ay yung ipahayag ang pabalita ng Ebanghelyo. Subalit bago kayo humayo, bago ninyo ibalita ito, ay kailangan munang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Bakit po, mga kapatid? Bakit kailangan nila tanggapin ang banal na Espiritu? Meron po akong 4 na nakita dito sa ating pong devotional. Number 1, sapagkat ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang magbibigay sa kanila at magtatatak sa kanila sa kanilang gawain. Tatatakan sila ng banal na Espiritu bago nila magawa. Ito pong napakahalaga, at napakabanal na gawain ito ng pangangaral ng Ebanghelyo sa kanila pong kapanahunan. Ito yung simulain, mga kapatid, ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ang biyaya ng ating Panginoon ay hindi lamang po nakafocus sa Israel. Ito po ang sabi nga sa 1 Kapitulo 3, talatang 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Open na po ngayon ang pintuan ng pribilehyo sa lahat ng mga tao upang magsitanggap po sila ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga't napakahalaga, mga kapatid, na sila po ay matatakan sila at sa kanilang paggawa sa ating tagapagligtas. Ito ang isang bagay na dapat din po nating maranasan, mga kapatid. Actually, yan po ay pangako din ng ating Panginoon sa huling iglesia, sa kanyang mga anak, sa huling kapanahunan. Yun naman po yung sa paglalarawan sa banal na kasulatan, sa pagbuhos ng banal na Espiritu, yung pagtanggap ng mga alagad ay inilalarawan. Ito po yung tinatawag na former rain.
yung unang ulan. Subalit sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon, ay ibubuhos naman niya ang kanyang banal na espiritu, yung latter rain, at maraming mga bagay na mangyayari sa isang mananampalataya sa gawain ng ating Panginoon, hindi lamang po para tapusin ang banal na gawain ito. No? Maaring sa susunod na mga araw ay nakapaloob sa ating pong devotional sa buwan po ng Nobyembre ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Pangalawa, pagtanggap nila ng banal na espiritu ay magkakaroon sila ng mga pusong mainit o pinainit na puso. Yung nag-aalab ang kanila pong damdamin na punong-puno ng enthusiasm, punong-puno ng zealousness, mga kapatid, upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga't damang-dama po nila. Talagang nag-aapoy, nag-aalab sila sa kapangyarihan ng banal na espiritu na ibahagi ang gawain na ito, ang pangangaral ng mabuting balita. Mga pusong pinainit ng banal na espiritu. Kaya nga nung tanggapin nila ang banal na espiritu, nakita po na parang apoy na hugis dila. At sila po ay napuspos ng kapangyarihan. Kaya nga't mapapasin din po ninyo, mga kapatid, na ang mga mangangaral na punong-puno ng banal na espiritu ay parang nag-aalab, nag-aalab ang kanilang damdamin sa pagmamahal na ibahagi ang pabalita ng kaligtasan. No matter what, mga kapatid. Alam niyo po, ang pagbabahagi ng ebanghelyo hindi po magaan. May kahalo po yung sakripisyo. May kahalo po yung maranasan mo ang gutom, puyat, pagod, no? Lahat. Subalit katulad po ng karanasan ni Apostol Pablo, ang mga alagad, no? At ang isusukli po nito, mga kapatid, ay na-persecute pa rin sila. Sila po ay pinag-uusig, pinagpapatay, pinagkukulong. Pero dahil nga po mayroon silang damdamin ni pinainit ng banal na espiritu, ay sila po ay hindi po nagpapigil dito. Hindi po sila napapigil dito. No? Hindi sila nahadlangan. Nagpatuloy pa rin po. Kahit magbuwis po sila ng kanilang buhay. Nang dahil nga po, mga pusong pinainit, nag-aalab ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Pangatlo, ang sabi po dito, mga kapatid, mga labing pinatamis ng buhay na karanasan sa kanya na siyang daan, katotohanan at buhay. No? Mga labing nakakapangusap ngayon ng mga matatamis na mga pangungusap sapagkat ito'y naging karanasan nila na naunawaan nila ng ating Panginoon na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, yan po. No? Mga labing pinatamis ng buhay o buhay na karanasan. Karanasan po nila yon. Kaya nga po, mga kapatid, yung mga nagbabahagi o nangangaral, mismo yung taong nangangaral ay nararamdaman at nararanasan niya yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Mararamdaman nyo naman po yan mga kapatid. Kung ito ay theory lamang o yung nagbabahagi nito ay naging karanasan niya sa kanyang buhay. Napakaganda kasi na kapag mangaral ka, mag-share ka, ay naranasan mo, mga kapatid. Natikman mo kung papaano ang pag-ibig ng Diyos na nagbago sa iyo at patuloy na mong nararanasan ang kanyang pagmamahal. Iba talaga, mga kapatid, kaysa doon sa theory lamang. At ang pang-apat, ang sabi po dito,
ang gawaing itinalaga sa mga alagad ay nangangailangan ng dakilang bisa. Nangangailangan ng dakilang kapangyarihan sapagkat ang agos ng kasamaan ay malalim at malakas laban sa kanila. Opo mga kapatid, kaya nga po, kailangan po yung kapangyarihan din ng banal na Espiritu sapagkat mismo si Satanas ay alam niya, mga kapatid, na yung sinimulang ebanghelyo ng ating Panginoon ay magpapatuloy ito at ang gagawin ni Satanas ay ano po? Ay gagawin niyang haharangin niya yung agos ng kasamaan ay malalim at malakas na laban po sa kanila. Kaya no wonder mga kapatid, yung naging karanasan ng mga sinaunang mananampalataya ay talaga namang pinahirapan po sila ng demonyo. Pinahirapan po sila ng kasalanan ni Satanas. And no wonder mga kapatid, no wonder ang pangangaral ng ebanghelyo ay nagiging pahirap na po ng pahirap. Dahil yan po ay inahadlangan ng kaaway. At maging yung mga mangangaral, mga kapatid, yung lahat ng mga nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ay makakaranas po sila ng malalalim at malalakas na panlaban ng kaaway. Subalit mga kapatid, huwag po tayong ma-discourage. No? Huwag po tayong panghinaan ng loob dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Hindi niya po ipapahintulot na ang gawain ito ay maharangan, mahadlangan. Yes, maaring sa mga nakalipas na mga araw, nahadlangan po yan dahil ultimong Biblia ay pinagsusunog po. Yung mga churches, yung mga kapilya, yung mga simbahan pinagsusunog. Yung mga leaders ay pinaguhuli at pinagpapatay. Pero mga kapatid, muli pong sumiklab, muli pong nagliyab ang gawain ng ating Panginoon. Kaya nga't hanggang sa kasalukuyan, ito po ay patuloy na ipinangangaral, ibinabalita, sapagkat ito po ay kailangan. Sapagkat bago dumating ang ating Panginoon, bago magkaroon ng kawakasan, kailangan ito pong pabalitang ito ay mailaganap sa buong sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid, sapagkat sa ating pong kapanahunan ay nagaganap po ang katuparan ng ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. Napakabilis, ang dissemination ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Through media, through Facebook, through YouTube, yung mga modernong komunikasyon ngayon, mga kapatid, ay nagagamit na rin po ng ating iglesia sa pangangaral upang maging mabilis nga po at matagumpay ang gawain ito. Kaya although nala-lockdown mga kapatid, tayo sa loob ng almost 2 years na po ngayon, pero hindi po nahadlangan, hindi po naantala, kundi bagamat hindi na po nagagawa noon at sa kasalukuyan yung pangmadlang pangangaral ay nandyan naman po mga kapatid yung virtual, yung Zoom, yung Facebook, yung YouTube sa pangangaral ng ebanghelyo at naging mabilis pa mga kapatid. Kaya po ito po ay isang bagay na ating pinagpapasalamat sa Panginoon na tunay na hindi po niya pababayaan ang kanyang banal na gawain, ang katotohanan na madala sa bawat tahanan at sa bawat puso ng mga taong na nabubuhay sa ating pong kapanahunan. Kaya nga ang sabi po sa atin dito, isang gising, isang gising, determinadong leader ang mangunguna sa mga puwersa ng kadiliman. Kita niyo po ang mga ginamit na mga salita dito. Dakilang bisa.
ang kailangan natin sapagkat isang gising, hindi po natutulog, hindi na nagpapahinga, itong kaaway na ito, determinado ito. Determinadong leader ang mangunguna sa mga puwersa ng kadiliman at ang mga alagad ni Kristo, ang mga tagasunod, ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo ay makikidigma o makikipagdigma, makikipaglaban para sa matuwid sa pamamagitan lamang ng tulong ng Diyos. Bakit kailangan natin ang tulong ng Diyos, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi po natin kaya. Hindi natin kayang labanan ito pong gising at determinadong leader na ito. Makapangyarihan po. So, kailangan din natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang, ang sabi dito, tayo na mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo ay makikipagdigma tayo laban sa matuwid. Ipagtanggol natin ang katuwiran laban sa kasamaan, laban sa liwanag ng kadiliman. At ang mga alagad sa pamamagitan lamang ng tulong ng Diyos nasa sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mga minamahal ko mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya. Sapagkat tayo po ay naging resulta ng pangangaral na ito. Umabot po sa atin pong kapanahunan, dumating sa atin ang Ebanghelyo. Bagamat iba't ibang panahon, nang tanggapin natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ibig lamang sabihin, pagkatapos na ito po ay tinanggap natin, ibahagi po natin sa iba. Tayo ay lilipas din. Hindi ko alam kung aabutin tayo ng Panginoon na buhay. Kaya samantalang tayo ay buhay pa, samantalang tayo ay malakas, samantalang tayo ay may pagkakataon na gumawa, i-share natin mga kapatid, ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Gawin na po natin ngayon. Sapagkat bukas, maaring hindi na po natin magagawa. So, ang sabi nga ay, whatever your hands may find to do, do it with all thy might. Gawin na po natin. Ipangaral natin, ibahagi natin, i-share natin ang Ebanghelyo sa ating pong mga pamilya, sa mga mahal natin sa buhay na hindi po natin kapananampalatayo o hindi pa tumatanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating pong mga kaibigan sa Facebook, sa phone book natin. Napakarami po niyan. Napakadali po, mga kapatid. At napakamura lang. So, ano pa ba ang gagawin po natin? Alam niyo po, kapag hindi po nagawa ng tao yung gawain ito at hindi po makibahagi o makisangkot sa gawain ito, alam niyo po, tamad na lamang tayo. Katulad lamang tayo ng lalaki na binigyan ng talento ng Panginoon na iisa lamang at hindi po siya gumawa at itinago niya. Maging katulad ba natin siya, mga kapatid? Gugustuhin po ba natin na yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon ay itago natin at hindi natin gagamitin? Balang araw may resulta po yan. Ano po ang naging resulta sa kanya? Siya po ang sabi niya, gapusin ninyo siya at kunin niyo yung talento sa kanya at itapon po. Ang sabi, itapon ninyo sa labas. Doon na ang pangangalit at katapusan ng taong masamang ito. Mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang maging kasangkot tayo. Kaya nga't ang sabi po dito sa ating quotation kanina, Christians who are living and caring for the needs of others are reaching people for God's kingdom by being sensitive to their temporal needs. Ito pong mga pangangailangang material ng ating pong kapwa. Ito lang po mga kapatid,
kapag tayo po ay tumugon sa kanila, we open the door to the opportunity to cater to their spiritual needs. Ganon din po ang method ng ating Panginoon, di ba? Oh, pinagagaling sila, pinapakain, yung kanila pong mga temporal na pangangailangan, tinugon niya. And then, ang sabi ng Panginoon, follow me. Yan, follow me. At sila po ay sumusunod. Then, our influence will be like the stars that lights its way through the darkness. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Maging daluyan nawa po tayo, maging kasangkapan nawa po tayo ng Panginoon sa mga tao nakapalibot sa atin. No? Huwag po kayong mag-alala kung hindi nila pinapansin o binabasa o binakblock tayo man kayo. Ano? May mga kapatid tayo nagsabi, Pastor, binablock po ako ng aking mga kaibigan kapag nagsishare ako sa kanila. Oh, don't worry mga kapatid. Time will come, magiging aware din po sila, maramdaman din po nila, ay sino ba ang kanilang binlock? Sabi ko nga hindi kayo ang binlock nila. Binlock nila ang Panginoon na pribilehiyo na makilala nila at tanggapin nila ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Sila rin, mga kapatid. Dangan nga lang nakakalungkot. Pero wala po tayong magagawa. It's their choice. No? Yan po ang pinili po nila. Kaya po yung kaligtasan o yung kapahabakan, yun po ay personal decision ng bawat isa. Wala po tayong magagawa. Kung pagkatapos na idinalangin po natin sila, tinulungan natin sila, isinyer natin sa kanila ang pabalita ng ating Panginoon, nasa kanila kung pipiliin nilang tanggapin nila o hindi. Wala na po sa atin. Yan po ang sinasabi sa Ezekiel Kapitulo 36, kung hindi ako magkamali, na hindi na po sisingilin sa atin ang kanilang dugo dahil ginawa na po natin ang ating bahagi. Pero kapag hindi natin ginawa, hindi tayo nag-share, hindi natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, hindi natin ginawa ang ating tungkulin, pagdating ng araw, mga kapatid, ay sisingilin tayo. Anong ginawa mo nang ikaw ay nabubuhay? Anong ginawa mo sa talento na binigay ko sa iyo? Ginamit mo ba? Mga kapatid, pribileyo natin, and then may kahalong responsibility and accountability. Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, at tayo nawa ay maging kasangkapan ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian para sa ikaliligtas ng mga taong mahal natin sa buhay, makakilala natin, mga kapitbahay, mga kamag-anak, at mga kaibigan po natin. Purihin pa ang Panginoon. Maraming salamat po. At narito ang ilan nating quotation. The Holy Spirit works by this principle through people's cooperation. Through them, actively praying, searching, and coming closer to God, results can be achieved and they can be enlightened and illuminated by the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the door or the doer, but rather the helper. He will not do it without us, but if we engage, He will help us with what we need to make it happen. And last, without the Holy Spirit of God, or without the Spirit of God, we can do nothing. We are a ship without wind. We are useless. Opo, mga kapatid, kapag wala ang banal na Espiritu. Subalit, kung nasa atin ang banal na Espiritu ay wala pong limit ang magagawa ng isang mananampalataya na binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pananalangin. Pananalangin ng pagtatalaga natin at may mga personal request po sa atin dito na isama po natin sa ating pong panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ano man po ang inyong ginagawa, mga kapatid, ay ilagay lamang po ninyo ang inyong diwa, ang inyong isipan sa diwa po ng pananalangin. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala po sa lahat. Labis kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin ang pabalitang ito, ang mensahe ninyo.
inyo po pinagkaloob ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa inyong mga alagad upang gawin nila ang banal na gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kinasangkapan niyo po sila, in-empower niyo po sila, Panginoon, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tunay naging matagumpay, tunay naging mabunga ang gawain po ninyo sa lupang ito, na bagamat ang kaaway ay nagngangalit, may puot sa inyong mga tagasunod, subalit hindi po nahadlangan, hindi po naharangan ang paglagong ito ng inyong banal na gawain. Batid namin, Panginoon, na sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa amin pong kapanahunan, tulungan po kami na may handa namin ang aming pong mga sarili at buhay na pagbuhos ng huling ulan ng Banal na Espiritu upang kami po ay mas lalong maging epektibong instrumento nyo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga't pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan po kami na magkaroon ng kasipagan, makibahagi, makisangkot sa nagtatapos na gawain ng aming Panginoon. Tulungan naman po kami, Panginoon, kung sakaling nakakaranas po kami ng harang o hadlang ng kaaway. Huwag po ninyo kaming pabayaan, Panginoon. Bagkus sa kabila ng mga balakid na ito ay magpursigi kami, magpatuloy kami sa paglilingkod namin sa inyo. Pagpalain mo po ang iyong salitang ito sa bawat puso namin. Pagpalain niyo rin po ang bawat pamilya na kinakatawanan ng bawat isa. Ingatan po kami sa buong maghapon, sa buong magdamag, sampu na po ng amin po mga mahal sa buhay na malapit at malayo sa amin. Tulungan kami na gampanan namin ang amin pong mga tungkulin na inatasan nyo kami upang maging daluyan kami ng inyo pong pagpapala. Amin pong itinatalaga ang amin pong mga sarili sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, naway ang Banal na Espiritu patuloy na gumabay sa amin, ang inyong mga piling angiles, ang mag-iingat, at pagpalain mo ang lahat ng amin pong mga gawain sa buong maghapon, ang aming mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo sa kanila pong pamamahingang gabing pagtulog, ingatan mo pong lubos sa kapayapaan. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong walang sawang pagtanggap sa aming pong panalangin at kahilingan. Inihiling po namin ang lahat ng ito, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. By the power of your love, all we love, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Maraming salamat po, mga kapatid. Patuloy nawa po tayong ingatan at magpalain ng ating Panginoon sa buong maghapon ng ating pong paggawa. Good night po sa lahat po ng ating mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Purihin natin ng Panginoon sumating lahat ng kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, kasama sa paglilingkod, Sister Geraldine Miranda Meneses, Pastor Enrico Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time, and all the time, God is good.